Mga mahal na kapatid, ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay napakahalaga, lalo na sa kalagayan natin at ng iglesia. Dahil po sa hindi matatawarang pagmamahal nating mga magulang sa ating mga anak, naging protective tayo sa kanila. At may mga pagkakataon pa nga na overprotective tayo. Mula pa lang sa pagkapanganak sa kanila. Ginagawa na natin ang lahat ng ating makakaya upang ilayo sila sa anumang bagay na maaaring makapinsala sa kanila. Mula sa kagat ng insekto, sakit, aksidente, pambubuli, masamang impluensya ng barkada at iba pa na mga kauri nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala po tayong nagawa. Nailigtas ang mga anak natin sa panggigipit, pag-uusig, at pagtitiwalag na ginawa sa marami sa atin ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Pati ang mga musmos o ang mga walang malay ay idinamay sa hindi makatarungan nilang pagpapasya, na ito ay isang lantarang pagwawalang halaga sa batas ng Diyos ukol sa pagpaparusa sa taong nagkasala. Nakasulat yan sa Deuteronomio 24:16 na nagsasabing hindi papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa kasalanan ng mga magulang, kundi ang bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Batas po ito ng Diyos sa taong nagkasala sa paningin niya. Lalo namang hindi makatarungan na ipataw ito doon sa mga tao na hindi naman nagkasala sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito maraming mga magulang ang nagpahayag ng kanilang pangamba o pag-aalala sa magiging kinabukasan ng kanilang mga anak, lalo na ng mga napakabata pa. Kung sila ay natatakot na makita ang kanilang mga anak na dumaranas ng kasawian sa buhay na ito, lalo po silang nangangamba na makita silang naiimpluwensyahan ng sanlibutan ito na gawin ang mga bagay na labag sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil alam na alam nila na yon ay magsasapanganib ng kanilang virtues, values, ng kanilang pananampalataya at mas masahol pa ng kanilang kaligtasan. Kaya naman nagtatanong sila kung ano ang maaari nilang gawin para sa kanilang mga anak ngayong pati sila ay inalisan ng karapatang dumalo sa mga pagsamba ng mga kabataan. At ipinagbawal ding makilahok sa mga aktibidad ng iglesia, maging ang pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kapwa nila mga kabataan. Samantala, may mga nasa iglesia ngayon na walang pakialam sa patuloy na pagtitiwalag na ginagawa ng kasalukuyang mga tagapanguna sapagkat ang kanilang paniniwala, ang mismong mga itiniwalag lamang ang naaapektuhan. Ngunit hindi po nila namamalayan na marami na sa mga kabataan sa iglesia ang ngayon ay nawalan na ng interes sa iglesia at sa mga doktrina nito. Bagaman, yung iba ang pinili, manahimik na lamang sa mga nakikita nilang nangyayari sa iglesia upang hindi na mag-alala ang kanilang mga magulang. Magkagayon man, apektado ang kanilang pag-iisip at damdamin dahil sa kawalang katarungang dinaranas ng kanilang mga dating kasamahan.
at malalapit na kaibigan sa iglesia. Samot-saring tanong ang gumugulo sa isipan nila na magpahanggang ngayon ay hindi pa nasasagot kahit ng kanilang mga magulang dahil sila mismo ay hindi alam ang kasagutan. Ang masama pa, kahit gustuhin man ng mga anak na lumapit sa mga ministro ngayon at mga may tungkulin, ay hindi nila magawa sa takot na hindi rin sila maunawaan at mapatawan din sila ng hindi makatarungang aksyon. Subalit, dahil sa likas sa mga kabataan ng magtanong o mag-usisa, hindi katakataka na patuloy silang humahanap ng paliwanag o kasagutan kung bakit hindi na pinapayagang dumalo sa mga pagsamba at iba pang mga aktibidad ng iglesia ang kanilang mga kaibigan at kalaro noong bata pa sila, at kung bakit ipinagbabawal na makipag-ugnayan sila sa kanila. Para sa kanila, ito ay isang napaka-traumatikong karanasan. Bukod dito, marami sa kanila ang magpahanggang ngayon ay hindi makita ang hustisya o katarungan, katwiran o lohika kung paanong nangyari na ang mismong mga tagapanguna sa iglesia ang nang-uusig, nanggigipit at gumagawa ng sari-saring kasamaan sa asawa at mga anak ng kapatid na Eranio G. Manalo. At kung bakit ang ilan sa kanila magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin sa bilangguan. Maraming mga taon na ang lumipas. Ilan lamang po ito sa maraming issue at mga suliranin sa iglesia sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapanguna. Napakarami pa pong iba. Hahaba lang tayo ng ating ginagawang pagtalakay kung iisa-isahin natin. Pero lahat ng iyon, totoong nakababahala. Samantala, dahil sa pagkadismaya naman ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia sa paghanap ng tamang solusyon sa mga problema sa iglesia na sila rin ang pinagmulan o may kagagawan, binibigyang katwiran na lang nila at ng kanilang mga taga-suporta ang kanilang mga masasamang aksyon. Ngunit, habang ginagawa nila yon, mas nagiging mausisa ang mga kabataan. Ang gayong desperadong aksyon at reaksyon ay nagpapatindi lamang ng pangamba o takot at pag-aalala ng mga magulang na sa malaot madali makakasama yun sa espiritual na kapakanan ng kanilang mga anak, at mas malala pa ang posibilidad na hindi na sila makabangon. Mga magulang na nakikinig po sa amin ngayon, dapat ba tayong madaig ng mga alalahanin o matakot na ang mga anak natin ay maligaw dahil sa ating nararanasan at nasasaksihan nilang nangyayari ngayon sa iglesia? Ano po ba ang nais ng Panginoon Diyos na malaman ng mga magulang na kabilang sa bayan niya tungkol sa kanilang mga anak? Pakinggan niyo, nakasulat sa awit sa 127, talatang 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Pag binasa po natin yan sa ang salita ng Diyos, ang nakasulat doon, ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng Biblia?
na ang mga anak na kaloob ng Diyos sa atin, pamana niya yun. Pagpapala niya yun. Gantimpala niya yun sa atin na mga magulang. Maging ang mana mula sa atin na mga magulang ay itinuturing na may malaking kahalagahan. Hindi lamang dahil sa halaga nito na salapi, ngunit higit pa dahil sa sentimental value nito. Kung kanino ito nanggaling. Pero may hihigit pa ba? Sa pamanang mula sa Diyos. Ang pamanang mula sa Diyos ay isang malaking pagpapala. At dapat isaalang-alang bilang ganon. Kaya isipin po natin ito, mga magulang. Bibigyan ba tayo ng Diyos ng pagpapala? Kung ang kanyang layunin ay pahirapan o papagdusahin lang tayo? Ang dahilan kung bakit binibigyan niya tayo ng mga pagpapala ay dahil mahal niya tayo. At nais niya tayong pasayahin. Kaya ang layunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng ating mga anak ay para sila maging malaking source o mapagkukunan ng kagalakan, ng kasayahan at inspirasyon ng mga magulang. At maraming ang ganyan na mga anak na Iglesia ni Cristo. Bakit ganun pala? May mga pagkakataon na ang mga anak ay hindi nagsisilbing pamana o pagpapala mula sa Panginoon. Ngunit pinagmumulan pa ng sakit ng kalooban o kalungkutan ng kanilang mga magulang. Kaninong pagkukulang yon? Ano po ba ang tagubilin ng Panginoon Diyos sa mga magulang mula pa noong una upang tunay na maging pamana at gantimpala sa kanila ang kanilang mga anak? Pakinggan niyo ang pahayag ng Diyos dito sa Genesis 18:19. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ang nabasa po natin ay ang tagubilin ng Diyos kay Abraham na utusan ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayan na sundin ang daan ng Panginoon, gumawa ng katwiran at katarungan sa anong dahilan upang padatnin sa kanya ng Panginoon at sa kanyang sambahayan ang kanyang ipinangako. Sa makatwid, mga kapatid, mula pa po nung una, binigyan na ng Diyos ang mga magulang ng napakahalagang gampanin sa buhay ng kanilang mga anak upang matiyak na sila'y magiging isang pagpapala, gantimpala, biyaya sa kanila. Ang mga magulang ay inuutusan ng Diyos na magsikap at gawin ang buo nilang makakaya upang sanayin ang kanilang mga anak na sundin ang daan ng Panginoon, sundin ang kanyang katwiran o ang kanyang mga salita. Kunit gaya ng sinabi noon ng kapatid na Eranio G. Manalo, nang siya'y nabubuhay pa, hindi dapat ipaubaya ng mga magulang ang buong gawain ng pagtuturo at pagsasanay sa kanilang mga anak sa mga ministro at mga may tungkulin sa iglesia lamang. O umasa lamang sa mga naririnig ng mga bata sa panahon ng pagsamba. Dapat pong gawin ng mga magulang ang kanilang bahagi sa gawain. Dapat po nating tandaan, bago ang sino man na tayong mga magulang ang pangunahin, inuutusan at inaasahan ng Diyos
nasanayin at turuan ang ating mga anak na sundin ang kanyang mga salita. Sapagkat ang mga magulang ang mula pa sa pagkapanganak ng mga anak, kasakasama na, gumagabay na, nagtuturo na sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang paglaki. Pero paano magiging mabisa ang mga magulang sa pagtuturo at pagsasanay sa kanilang mga anak na maingatan ang daan ng Panginoon o ang kanyang mga salita? Basahin natin ang nakasulat dito sa Deuteronomio 6:6 hanggang 7. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Sinabi po ng Diyos sa mga magulang sa kanyang unang bayan na ito ay sinasabi rin sa atin ngayon sa mga huling araw na ito. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Napansin po ba ninyo na ang mga magulang, ang inaasahan ng Diyos na unang makaalam, makaunawa, at magpapanatili sa kanilang puso ng kanyang mga salita? Napakahalaga nun. Naturuan ba tayo ng mga tunay, ng mga dalisay, na mga aral ng Panginoon Diyos? Opo. Bakit natin natitiyak? Sapagkat sugo ng Diyos ang nagturo sa atin. Ang kapatid na Eranio G. Manal. Pumanaw man siya, humalili ang kapatid na Eranio Manalo na ang Diyos din ang nagkatiwala para mamahala sa iglesia. Kaya malinaw sa atin ang mga aral ng Panginoon Diyos na dapat nating matandaan at dapat nating isapuso higit sa lahat. Tayo po ang inaasahan ng Panginoon Diyos na magsasabuhay ng mga aral ng Diyos na yun naman ang ituturo natin sa ating mga anak para tayo ay magkabisa. Sino ba yung magiging mabisa? Ay yung magulang na role models, yung good examples, yung huwaran sa kanilang mga anak. Kailan po natin dapat buong sikap na ituro sa ating mga anak ang mga salita ng Diyos? Ang sabi sa talata, kapag tayo'y nakaupo sa ating bahay, kapag tayo ay lumalakad sa daan, kapag tayo ay nakahiga, at kapag tayo ay bumabangon. Sa makatwid, sa lahat ng angkop o karapat-dapat na panahon at pagkakataon, magtuturo tayo ng mga salita ng Diyos sa ating mga anak. Mga kapatid, ngayon, higit kailanman, ay dapat natin gawin ang buong sikap na pagtuturo sa ating mga anak sapagkat sila man ay kasama nating pinagbawalang dumalo sa mga pagsamba na para sa kanila. Kaya, yung mga aral ng Diyos na narinig natin, na itinuro sa atin ng mga naunang namahala, hindi na nila naririnig yun. Sa kasalukuyang pamamahala, iaasa ba natin yun? Sila nga yung gumawa ng mga problema sa iglesia. Sila mismo, alam naman nila yung mga aral. Pero binabaloktot nila. Marami silang mga hindi sinusunod. Kung itinuturo man nila yung aplikasyon, ay
doon nagkakaproblema. Ano halimbawa? Hindi ba utos ng Diyos na ibigin ang kapatid? Igalang ang magulang? Mahalin, hindi lang yung mga kapatid sa pananampalataya, kundi yung kapatid sa laman. O, itinuturo nila yon, binabasa sa Biblia, pero ginagawa ba? Nagpapakita ba sila ng mabuting halimbawa? Role models ba sila sa iglesia? Role models ba sila sa sarili nilang pamilya? Kung nilalabag nila yung mga kautusan ng Panginoon Diyos? Salamat na lang sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat ipinagtitiwalag man ng marami sa atin. Itinakwil man ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ang marami sa atin, kasama ang mga musmos, ang mga batang, mga anak natin, itinulot niya na magkaroon tayo ng EGM at EGMC, yung pagsamba para sa mga bata. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na yung mga aral na tinanggap natin sa mga naunang namahala sa atin, naririnig pa rin natin. Kinakasangkapan niya ang mga pagsamba natin katulad nito. Subalit, hindi pa rin po sapat yun. Dapat nating matanto na ang nangyari sa atin at sa ating pamilya at sa malaking pagsubok na nararanasan ngayon ng iglesia ay hindi dahilan para sumuko tayo sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa atin bilang mga magulang. Tayo po ang pinagkalooban ng Diyos ng pananagutang turuan at ipaalala sa ating mga anak ang kanyang mga salita o ang tunay na mga doktrinang itinuro ng huling sugo ng Diyos. Dapat po nating kunin kung saan tumigil ang maraming mga ministro, ang maraming tagapanguna ngayon sa pagtuturo ng mga dalisay na mga aral ng Diyos. Ngayon, lalo tayong dapat mas maging masigasig sa pagtuturo sa ating mga anak. Tandaan po natin, maaring nagtagumpay ang mga tagapangulo sa iglesia ngayon na alisin tayo sa talaan. Ngunit nabigo silang alisin sa ating mga puso ang mga tunay na doktrinang tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Pero sapat ba na itinuro lang natin sa ating mga anak ang mga salita ng Diyos na ating tinanggap? Ano ang makatutulong ng malaki upang mahikayat natin ang ating mga anak na matapat na sumunod sa mga salita o sa mga utos ng Panginoon Diyos? Basahin natin nakasulat sa Isaiah 38:19. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tulad din ng ama na sa mga anak, ang ituturo ay ang iyong katapatan. Bilang mga magulang, hindi lamang natin dapat ituro at ipaalala sa ating mga anak ang mga salita ng Diyos, kundi dapat din nating ituro at ipaalam sa kanila ang tungkol sa katapatan ng Diyos. Marami bang pangako? Marami bang sumpa o salita na ipinagkaloob ang Diyos sa bayan niya sa mga huling araw mula sa sugo at sa bunga ng kanyang pangangaral? Marami. Ni isa man sa mga ipinangako ng Diyos ay hindi nagkabulaan, kundi ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa sugo at sa iglesia ay tinupad niyang lahat. Hindi lang yun, pati yung mga personal nating buhay,
pangangailangan at mga suliranin. Hindi nagtalusira ang ating Panginoon Diyos. Ano halimbawa? Nang tayo magkasakit, yung iba naging malubha pa ang karamdaman, pero nang nanalangin tayo sa Diyos, sumingi tayo ng awa, inaplos niya yung katawan natin, pinagaling tayo. Nasuong tayo sa maraming panganib, sa mga kapahamakan na halos ikasawi ng ating buhay. Iniligtas tayo ng Diyos. Iningatan tayo ng Panginoon Diyos. Nakaranas tayo ng iba't ibang mga mabibigat na suliranin. Nang napasaklolo tayo sa Diyos, nang humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon Diyos, iniunat niya ang kanyang mapagpalang kamay para lunasan ang ating mga suliranin. Maraming himala na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Lalo na ngayon sa kasalukuyan nating kalagayan. Kung pinabayaan tayo ng Diyos, kung iniwan tayo ng Diyos, wala na tayo sa ganitong paglilingkod. Naligaw na tayo, nagdilim na tayo. Inayawan na natin ang Diyos, inayawan na natin ang iglesia, inayawan na natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Pero palibhasa, tapat ang Diyos sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. O at itinakwil tayo ng tao, maaring itinakwil din tayo ng ating mga mahal sa buhay, pero hindi tayo itinakwil ng Panginoong Diyos. Kasama natin siya sa lahat ng sandali ng buhay natin, lalo na sa ganitong mga pagtitipon natin. Gaano po ba kahalaga na tayong lahat, mga magulang, tagos hanggang sa mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan pa, ay maturuan at masanay ng pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17 at 15. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga salita po ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo at ng naunang pamamahala ang magpapasakdal o magpapapaging ganap sa buhay natin at ng ating mga anak. Bakit po? Sapagkat ayon sa binasa natin, ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sila'y lubos na masasangkapan ng bawat mabubuting gawa at higit sa lahat, makapagpapadunong sa kanila para sa kanilang ikaliligtas. Kaya mga magulang na nakikinig sa amin ngayon, huwag kayong magsawa. Huwag po kayong maglilikat ng pagsasalita sa inyong mga anak. Maging mapagbantay tayo sa kanila. Kung papaanong noong hindi pa tayo itinitiwalag, nakasubaybay tayong lahat sa bawat lakad ng ating mga anak. O at hindi sa lahat ng pagkakataon nakikita natin sila, sapagkat pumapasok sila sa eskwela, yung iba'y naghahanap buhay na,
Pero pag-uwi, dapat meron tayong quality time. Meron tayong panahon ng pakikipag-usap sa mga anak natin. Pangungumusta sa nangyari sa kanila sa maghapon, sa mga nakasalamuhan nila, sa mga kasama nila sa trabaho, sa eskwela. Dapat natin silang subaybayan. Kaya mga anak na nakikinig ngayon, huwag kayong magdaramdam. Kapag kayo ay sinasaway at pinapayuhan ng inyong mga magulang, lalo pa kung ipinaaalala sa inyo ang mga salita o ang mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos. Pagka yung mga aral ng Diyos, yon ang ating ibinubuhay, hindi tayo mapapasa. Hindi tayo mapapariwara. Hindi tayo matutulad sa iba na naligaw. Kaya, mga anak na nakikinig ngayon, anong hinihingi o inaasahan ng Diyos sa inyo upang lubos ninyong pakinabangan ang kanyang mga salita? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Kawikaan sa 4:10 hanggang 14. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Mga kapatid, sa puntong ito, nais naming tawagan ng pansin ang mga kabataan. Kayong mga anak namin. At itinatanong namin sa inyo ang katanungang ito. Hindi ba kayo? At ang inyong mga magulang ay nag-aalala, lalo na sa kalagayan natin ngayon at ng iglesia, na baka dumating ang panahon na mahikayat kayo ng masasamang tao upang gumawa ng masasamang bagay at mawala ang karapatan ninyo sa pagtatamo ng kaligtasan. Bakit namin itinatanong ito sa inyo? Meron kasi na mga kabataan lumaki sa iglesia. Pero dahil sa nangyari sa iglesia, dahil sa pagsama ng kasalukuyang mga tagapanguna, pati ang iglesia nadamay. Inayawan ng iglesia. Inayawan ng mga doktrina, bumaling na sa ibang mga aral. Meron nga kaming narinig na nagsabing dinaya nila ako sapagkat yung buong buhay niya at ng mga magulang niya mula pa sa kamusmusa, ginugol nila sa iglesia. Siguro ang sinasabi niyang dumaya hindi ang iglesia, hindi ang doktrina, hindi ang Diyos, kundi yung kasalukuyang mga tagapanguna na inaasahan na kung ano yung ginawa ng mga naunang namahala, iyon ang dapat na ginagawa nila. Salamat sa Diyos at nariyan pa kayo, nakikinig kayo ngayon. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Anong itinuturo ng Diyos sa mga anak? Para hindi mangyari sa inyo ang nangyari sa iba. Nang sabi ng Diyos, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin
ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Katumbas ng dito pa lang sa buhay na ito, lalawig ang buhay ng mga lingkod ng Diyos na nakikinig sa kanyang mga kautusan. Ang sabi pa ng Diyos, aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Totoo naman niya. Kaya nga, nung mag-iglesia tayo, nung sumampalataya tayo, panatag na panatag ang loob natin eh. Na tama ang ginagawa nating paglilingkod eh. Maghahatid sa atin yun sa kaligtasan at pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Dangan nga lang, pinahintulot ng Diyos na ang iglesia ay dumaan sa mabigat na pagsubok. Pero pagsubok yun para pasakdalin ang ating pananampalataya. Para lalo tayong manghawak sa mga aral ng Diyos. Ano pa ang mahigpit na tagubilin ng Diyos sa mga anak upang wag silang mahikayat na gumawa ng masama? Sinabi ng Diyos, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Kaya nung nakakita tayo ng kasamaan na ginagawa sa iglesia, lalo pa ng mga tagapanguna, hindi tayo sumama eh. Hindi tayo nakipagkaisa. Eh bakit tayo makikipagkaisa eh? Sinira nilang iglesia. Pinagsamantalahan nilang iglesia. Nilapastangan nila ang handog ng iglesia. Kaya tumindig tayo. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang tinindigan natin ang kapakanan ng iglesia. Ang tinindigan natin, yung panghahawak natin, yung pagyakap natin ng mahigpit sa mga aral ng Panginoon Diyos. Mga magulang na nakikinig sa amin ngayon, huwag kayong magsawa ng pagtuturo at pagpapaalala sa inyong mga anak ng salita ng Diyos. Wala tayong dapat ipag-alala o ikabahala. Kaya wag nating pabayaan ang ating tungkuling bantayan ang ating mga anak. Turuan at paalalahanan natin sila ng mga salita at tagubilin ng Panginoon. Mga kabataang nakikinig, hindi dahil sa naabot na ninyo ang age of maturity at independence, ay hindi na ninyo kailangan ng patnubay, ang paggabay ng inyong mga magulang. Mga kapatid, kahit ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ay gumawa at patuloy pang gumagawa ng napakaraming hindi makatarungan at maling mga bagay laban sa atin, hindi pa rin natin dapat sisihin ang iglesia. Ang kasalanan ng mga tagapanguna ay hindi kasalanan ng iglesia. Bagamat itinakwil nila tayo at ng kanilang mga kaibigan sa iglesia na naimpluwensyahan ng kasalukuyang mga tagapanguna, bakit namin sinabing naimpluwensyahan? Eh kasi yung ginagawa nila sa kanilang magulang at mga kapatid, gusto nilang yun din ang gawin eh. Ng mga kapatid sa mga hindi makatarungan nilang itiniwala. Maraming kaming naririnig na masasamang ginagawa sa pamilya ni KRD. Yung mga nagmamalasakit, sila pa yung ine-interrogate, sila pa yung ginigipit. Meron nga kaming nabalitaan, merong in-interrogate ng isang tagapangasiwa. Ang itinatanong, kanino ka ba? Panig? Sa pamamahala o sa mga kaaway ng iglesia? Ang tinutukoy na kaaway ng iglesia, tayo raw. Tama ba yun? Na
sa sarili, hikayatin ang iglesia? Bakit hindi sa Diyos? Bakit hindi sa aral? Bakit hindi sa tuntunin? Bakit hindi dun sa tama? Sa kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat hikayatin ang mga kapatid. Salamat sa Diyos. Malinaw ang ating isip. Tama yung sinabi ng kapatid na Eranio Manalo, hindi na makakatkat sa isip at puso natin ang mga salita ng Diyos. Ibubuhay na lang natin yun. Isasalin natin sa mga anak natin yun. Kaya magsumamo tayo sa ating Panginoon Diyos. Magkabisa tayo sa ating pagtuturo sa ating mga anak. Maagapan natin sila. Huwag silang maligaw. Higit sa lahat, ang Diyos mismo. Ang pakiusapan natin maawa. Magbantay. Mag-alaga sa mga anak natin upang lumaki silang mabubuting mga tao, mga Kristiyano, na karapat-dapat sa harapan ng Diyos at higit sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Dumating man ang panahon na papagpapahingahin tayo ng Panginoon Diyos. Nakasisiguro tayo pagdating ng taktang araw. Nabubuhayin tayo ng Diyos na mag-uli. Kasama natin ang mga anak na biyaya at gantimpala ng Panginoon Diyos sa atin. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, napakasagana po ng pag-ibig mo sa amin. Magpahanggang ngayon sa kasalukuyan naming kalagayan, daman-daman naming malapit ka sa amin. Hindi nawawala ang aming kahalalan, ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Oo, itinakwil kami ng kasalukuyang pamamahala. Subalit ikaw, kailanman, hindi po nagtakwil sa amin. Daman-daman namin ang pagmamahal mo, lalo na pagka kami sumasambang katulad nito. Ipinaaalala mo sa amin ang iyong mga dalisay na mga aral, ang iyong katapatan, hindi lamang sa iglesia, kundi sa araw-araw na aming pamumuhay. Lagi ka pong nagpapakahayag sa amin. Kung ipinahintulot mo man na ang iglesia ay dumaan sa malaking pagsubok, hindi mo pa rin kami pinababayaan. Salamat po ang mga anak namin na kasamang itinakwil ng kasalukuyang pamamahala. Kasama naming matatag na naninindigan sa iyong mga katotohanan. Kahayagang mana, gantimpala, biyaya mo sila sa aming buhay. Pinagmumulan ng nakapagpapasaya sa amin. Inspirasyon namin, lalo na ng mga matatanda ng mga lingkod mo. Panatag ang aming kalooban na kung papagpahingahin mo man kami, darating ang takdang panahon, muli kaming magkikita-kita at magsasama-sama sa iyong piling. Ang naaalala namin ngayon, Ama, ang mga kabataang naligaw na, ang mga kabataang nadaya ng sanlibutan at ng mga maling aral. Panginoon, bigyan mo pa sila ng pagkakataong makabalikwas. Kaya ang aming pakiusap sana, mabalik na ang iglesia sa dati nitong maayos, banal at maluwalhating kalagayan na pinangungunahan ng mga tapat at mapagmahal na mga lingkod mo na katulad ng mga naunang namahala sa iglesia.
Subalit kung ipinahihintulot mo pa, Ama, na ang iglesia ay dumaan pa sa mabibigat na pagsubok, kasangkapanin mo ang pagtitipong ito at patuloy mong kasangkapanin ang mga magulang sa pagtuturo at sa pagpapaalala sa aming mga anak. Sinasamantala po namin ang pagkakataong ito, Ama. Maaari po bang basbasan mo ang bawat sambayan? Pagpalain mong mga magulang. Ang mga may karamdaman, pagalingin mo. Ang mga kinakapos ng kanilang pangangailangan, iabot mo ang lahat ng mga mabubuting bagay. Ang mga may suliranin sa kanilang mga anak, Panginoon, tulungan mo na magkabisa ang mga magulang sa kanilang pagsasalita para maituwid ang kanilang mga anak. Pagpalain mo mga anak namin, lalo na ang mga kasama naming naninindigan. Ama, salamat ng marami. Biyaya mo sila sa buhay namin. Lalo na sa katandaan, silang gumagabay, silang umaakay sa mga lingkod mo para payapa kaming makapabuhay at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Bahala ka sa mga anak namin. Pakikinggan mo po sila pagka sila'y dumaing. Pagka sila'y tumawag, ibiyaya mo ang magandang kapalaran sa kanila, maging ang kalusugan. Patatagin mo sa pananampalataya at panghahawak sa iyong banal na magagawa. Pangako namin, Panginoon, susunod kami sa lahat ng iyong mga kautusan, anuman ang aming maging kalagayan. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa matyaga mong pamamagitan. Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Paratingin mo sa ang bawat panalangin namin upang makatiyak kami sasagutin. Higit sa lahat, sa araw ng pagliligtas, huwag mo po kaming kalilimutan. Ang buo naming sambahayan, ipagsama mo sa langit. Lahat panalangin po namin, Ama, palaki pang lubos na pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.